Aware na ba kayo o inis na inis sa mga taong sumisingit sa pila? Kung hindi sama ng loob ang dulot na uuwi pa ito sa sakitan o hindi kaya gulo. Kaya naisip ng ating mga kongresista maghain ng panukalang magpapataw na ng parusa sa mga mahilig sumingit sa pila. Live mula sa Cubao, si Cedric Castillo may paandar. Jessica, mabuti na lamang at yung ilan sa mga o marami sa mga nakausap na interview natin kanina ay malamig ang ulo. Kahit pa nalaman nila na nakasama sila doon sa ating munting eksperiment tungkol sa pagsingit sa mga pila. Ito raw yung isa sa mga dahilan kung bakit minsan ay naaabuso itong kabaitan nating ito. Kaya naman daw kung sakasakali na may papasa itong isang panukalang batas ay magkakaroon daw ang mga kababayan natin ng bala o sandata laban sa mga feeling VIP. Hindi na raw baling manlagkit, mangawit at mabagot. Basta patas, kahit pa maubos ang oras sa pilang ito ng mga pasahero sa Quezon City. Pero kahit na sino siguro, mapapakunot ang noo kung mapasaksak sa ganitong tagpo. Pero bago pa magkaroon ng bashers ang binatang ito, ipapakilala muna namin ang aming kakutsaba. Kinausap namin siya para masubukan kung ano nga ba ang magiging reaksyon sa mga taong mahilig sumingit sa pila. Si Nico, aka Singit King Kuno. Naka-uniforme at kagalang-galang tingnan. Balahura naman pero kunyari lang. Sa pilang ito, maayos namang nagtanong ang aming bata kung saan papunta ang pila. Pero nang maka-box out, si ate tila na imbierna. Parang gusto namin siyang batukan. Sa pagkakataong ito, swabing-swabe ang overtake ni Nico. Pero ang hindi niya alam, si Sir na nasa likod, dinaan na lang sa sound trip kesa umusok ang tenga. Mainit na ulo kanina sumingit Kaya lang iniiwasan ko pa rin. Kasi baka may importante siyang pupuntahan Ito namang si Kuya, hindi pumayag na maunahan. Kaya yan, dyan ka sa likod bata. Yun nga lang. Bakit? Bago pa tuluyang masira ang mood ni ate, sumingit na kami sa eksena. Sabi ko, naghihirap yung iba pumila tapos siya sumisingit lang. Okay lang sa akin. Kaya sa likod ko na lang sa likod ko na lang yung maghusga sa kanila. Game na game man sa aming munting eksperimento. Aminado si Nico, sablay ang ganitong asal at wala siyang balak gawin ng totohanan. Unfair naman sa mga pumipila. Nagtsatsaga silang pumila ng matagal tapos ako sisingit lang. Kinakabahan ka ba? Oo, baka kung ano gawin sa akin. Ang mga Pilipino, ang number one palagi sa listahan niya ng social punishment sa mga taong hindi sumunod sa pila ay pagpaparinig, di ba? Kasi hindi tayo confrontational Ang mga Pilipino kasi hindi siya magaling nung tinatawag na one-on-one na confrontation. Dahil may mga pagkakataong pinapalampas na lang natin ang ganitong tagpo, hindi raw maiwasang magkaroon ng pang-aabuso, lalo na kung ang mga tila na bibigyan ng express lane ay mataas o hindi kaya'y may katungkulan. Dahil dito, ipinapanukala ngayon sa Kongreso ang House Bill 3953 na layong parusahan ang mga singitero at singitera, kabilang na ang mga nagpapa-VIP na wala naman sa lugar. Sa panukala, nananatiling absuelto ang mga buntis at senior citizens. Pero kung mapatunayang abusado, 10 to 25,000 pesos at posibleng pagkakakulong ang katumbas. Kasama pa ang itatapal na titulo bilang isang balahura. Yung binibigay mong kortesiya, para na-extend ng sobra-sobra naman, pati yung staff nung isang official, yun ginagamit na yung lane na yon. Tapos ang masama pa nito, yung staff may mga kamag-anak, yung staff ay may mga kadikit sa kanya, di ba? So ginagamit din yun ng mga kanya. So nagiging abusive. Jessica, ilan pa sa mga exemptions dito sa panukalang batas na ito ay yung mga tao o mga grupo na kailangan bigyan o paunahin dahil kung sila ay may kinalaman sa public interest o sa national security, Jessica? Okay, bagamat maganda yung layunin ng panukalang batas na yan, Cedric, hindi ko lang maisip
tanong din o hindi ko maiwasang maisip, kailangan ba talaga natin ng batas para dyan? Hindi ba pwedeng kanya-kanya na lang vigilance? Ika nga, tama yung sinabi nung sociologist na na-interview mo, no? Kasi hindi tayo confrontational, kaya minsan nakakalusot yung mga sumisingit. Pero mali yun dapat baguhin natin. Dapat pag may sumisingit sa pila, sitahin natin at magprotesta tayo. Nang sa gayon, ma-discourage yung mga singitero at singitera, di ba? Tama yan, Jessica. Yung si Brother Clifford Zurita, sinabi niya sa atin kanina, is hindi actually dapat daw enough na itong tinatawag niya na social punishment. Kumbaga pag sitahin ka ng ibang mga tao o masabihan ka kapag sumisingit ka. But then again, kailangan din natin daw harapin yung fact na ito minsan nag-a-apply lang dun sa mga pangkaraniwang tao. Kasi yung pagiging mabait daw natin mga Pilipino, minsan dumadating sa punto na pag may dumating na say, halimbawa ay mataas na ranking o mataas na opisyal ng gobyerno, medyo talagang pinagbibigyan na lang natin lalo pa at makikita natin na medyo may sinasabi ito yun yung sinasabi naman na minsan hindi maiwasan na naaabuso. So kumbaga kahit paano may essence din ito kung sakasakali na may papasa itong panukalang batas na ito para meron tayo kumbagang panlaban dito sa mga ganitong pang-aabuso, Jessica. Okay, pero ngayon pa lang dapat baguhin natin yung attitude na pagka may sumisingit, pabayaan mo lang. Katulad ng sinabi nung isang na-interview mo, no? Sa akin, okay lang. Basta dun siya sa likod ko. Bahala na yung mga nasa likod ko. Parang hindi tama yon. At saka, dapat kahit mataas na tao o nai-intimidate tayo, hindi dapat. Pantay-pantay dapat lahat sa pila, di ba? Tama, Jessica. Siguro para dun sa mga tinatawag na matataas na tao, wag na nilang samantalahin yung pagkakataon na umuna sila kasi minsan alam naman nila na yung medyo kumbaga mas maliliit relatively matatakot na sitahin sila. Kumbaga lead by example na lang, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, at sa iyong paandar.